Isayas, Kabanatang 30. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin, at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Ang nagsisilakad na nagsisilusong sa Ehipto, at hindi nangagtanong sa aking bibig, upang mangagpakalakas sa lakas ni Faraon, at magsitiwala sa lilim ng Ehipto, kaya't ang lakas ni Faraon ay magiging inyong kahihiyan, at ang pagtitiwala sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkalito, sapagkat ang kaniyang mga pangulo ay nangasasuan, at ang kanilang mga sugo ay nagsadating sa Hanes. Silang lahat ay mga papahiya dahil sa bayan na hindi nila mapapakinabangan, na hindi tulong o pakinabang man, kundi kahihiyan at kakutyaan din naman. Ang hula tungkol sa mga hayop ng timugan, sa lupain ng kabagabagan at ng kahapisan, na pinanggagalingan ng liyong babae at lalaki, ng ulupong at ng lumilipad na makamandag na ahas. Kanilang dinadala ang kanilang mga kayamanan sa mga gulugod ng mga batang asno, at ang kanilang mga kayamanan sa umbok ng gulugod ng mga kamelyo, sa isang bayan na hindi nila mapapakinabangan. Sapagkat ang Ehipto ay tumulong na walang kabuluhan at walang kapararakan, kaya't aking tinawag siyang Rahab na nauupong walang kibo. Ngayoy yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan, sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon, na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong kumita, at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo ng mga magdarayang bagay. Humiwalay kayo sa daan, lumihis kayo sa landas, papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Kaya't ganito ang sabi ng banal ng Israel, sapagkat inyong hinamak ang salitang ito, at nagsitiwala kayo sa kapighatian at kasuwailan, at yaon ay inyong inaasahan, kaya't ang kasamaang ito ay magiging sa inyo'y gaya ng batong sira na madaling mababagsak, na natatanggal sa isang matayog na pader, na biglang dumarating ang pagkasira sa isang sandali. At yaoy kaniyang babasagin na gaya ng pagkabasag ng palyok at ng magpapalyok, na mababasag na putol-putol na walang matitira, na anupat walang masusumpungan na kapiraso sa mga putol niyaon, na maikukuha ng apoy mula sa apuyan, o maikakadlo ng tubig sa balon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo, sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas, at hindi ninyo inibig, kundi inyong sinabi, hindi sapagkat kami ay magsisitakas na mga ngabayo, kaya kayo'y magsisitakas, at kami ay magsisisakay sa mga maliksi, kaya't silang magsisihabol sa inyo ay maliliksi. 1,000 ay tatakas sa saway ng isa, sa saway ng 5 ay tatakas kayo, hanggang sa kayo'y maiwang parang isang palatandaan sa taluktok ng bundok, at gaya ng isang watawat sa isang burol. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon, upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo, at kaya't mabubunyi siya,
na siyang magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan, mapapalad yaong lahat na nangaghihintay sa Kanya. Sapagkat ang bayan ay tatahan sa Sion, sa Jerusalem. Ikaw ay hindi na iiyak pa. Siya'y tunay na magiging mapagbiyaya sa iyo sa tinig ng iyong daing. Pagka kaniyang maririnig, sasagutin ka niya. At bagaman bigyan kayo ng Panginoon ng tinapay, ng kasakunaan at ng tubig ng kadalamhatian, gayon may hindi na makukubli pa ang iyong mga tagapagturo, kundi makikita ng iyong mga mata ang iyong mga tagapagturo. At ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, pagka kayo'y pumipihit sa kanan, at pagka kayo'y pumipihit sa kaliwa. At inyong lalapastanganin ang mga panakip ng inyong mga larawang pilak na inanyuan at ang pagbalot sa inyong mga larawang ginto na binubo. Iyong ipaghahagis na gaya ng maraming bagay, iyong sasabihin, humayo ka, at siya ay magbibigay ng ulan sa iyong binhi, na iyong hahasikan ang lupa, at ng pagkaing bunga ng lupa, at magiging mataba at sagana. Sa araw na yaon ay manginginain ng iyong mga hayop sa mga malaking pastulan, ang mga baka at gayon din ang mga guyang asno, na bubukid ng lupa ay magsisikain na may lasang pagkain, na pinahanginan ng pala at hungkoy, at magkakaroon ng mga ilog at mga balon ng tubig sa lahat na mataas na bundok at sa lahat na matayog na burol, sa araw ng malaking patayan, pagka ang mga muog ay mabubuwal. Bukod dito'y ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at ang liwanag ng araw ay magpipito, na gaya ng liwanag ng 7 araw, sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kaniyang bayan, at pagalingin ang bugbog na kanilang sugat. Narito, ang pangalan ng Panginoon ay magmumula sa malayo, na nagniningas ng kanyang galit, at nasa umilanglang na salimuot na usok. Ang kaniyang mga labi ay puno ng pagkagalit, at ang kaniyang dila ay gaya na namumugnaw na apoy, at ang kaniyang hinga ay gaya ng umaapaw na ilog, na umaabot hanggang sa lieg, upang igigin ang mga bansa ng pag-igig na pangsira, at isang paningkaw na nakapagpapaligaw ay malalagay sa mga panga ng mga bayan. Kayo'y magkakaroon ng awit na gaya ng sa gabi, pagka ang banal na kapistahan ay ipinagdidiwang, at kasayahan ng puso, na gaya ng yumayaon na may plota upang masok sa bundok ng Panginoon, sa malaking bato ng Israel. At iparirinig ng Panginoon ang kaniyang maluwalhating tinig, at ipakikilala ang pagbabaka ng kaniyang bisig, na may pagkagalit ng kanyang galit, at ng liyab ng namumugnaw na apoy, na may bugso ng ulan, at bagyo, at granizo, sapagkat sa pamagitan ng tinig ng Panginoon ay magkakawatak-watak ang taga-Assyria, na nananakit ng pamalo, at bawat hampas ng takdang tungkod na ibabagsak ng Panginoon sa kanya, ay mangyayaring may mga pandereta at may mga alpa, at sa mga pakipagbakang may pagkayanig ay makipaglaban siya sa kanila, sapagkat ang Topheth ay handa ng malaon, oo, saganang hari ay inihanda, kaniyang pinalalim at pinalaki, ang bunton niyaon ay apoy at maraming kahoy, ang hinga ng Panginoon na gaya ng bugso ng asupre,
ay nagpapaningas ng apoy.